na po. Good afternoon po. Start na po. Pwede na po. Yes po. Nagmamadali po ako kasi naka-pisonet ako. Walang signal. Pumunta po ako sa ibang bayan. Kasiguran po ako ngayon. Yes, ma'am. Go ahead, ma'am. Po tayo. Prepare lang po ng ballpen ulit sa papel. And may we request Sir Edmund Malabay for our prayer. Pwede po kayo, Sir Edmund. At hindi po pwede si Sir Edmund, any volunteer po. Hello po. Sir Kid. I'm SCT po. Si Sir Edmund. Yes po. Pray na po tayo. Ako po mag-pray. Let's pray po. Makagagahom nga Dios nga nakas kay tasan sa kalangitan ining oras sa Ginoo sa kaugtuhon. Salamat sa kagayunan kami magatuon. Salamat sa among mga professors, salamat sa school. Salamat to Dios sa imong pagtukod nini sa imong panguna. Makagagahom nga Dios kami mag-aral sa mga ni Ma'am Carmen. Mahimo ba Dios nga ang kaalam makalangit sa namong maranasan. Kining tanan o Dios sa misalig lauman pinagi si Anak sa Kristo. Amen. Amen. Hello po, hello. Thank you po. Panganda. Kayo. Naputong. Ay, naantok. Binabaha. Okay. Nasa lesson 4 na po tayo. Sorry nga po pala. Hindi po ako Ang mahina boses mo. nakakikisip sa inyo po. Hindi po ako nakapag-send nung pinangako ko po sa inyo kasi hindi po ako nakapunta kaagad doon sa aking isang bayan ulit. Binaha po, nag-post na ako nun, di po ba binaha ako, di ako nakatawid. So, baka po next week ma-send ko po yung measurement of transformational leadership, yung 4X factor ng MLQ. Yung sample lang po para ma-test natin ang ating present na kakayanan sa transformational leadership. Meron na po ba lahat pen and paper? Nakakuha na po, ready po? Ako po ay wala kay nasa ko labas, okay lang po. Pwede. Okay, pwede lang po kahit sa makinig na lang. Ito po yung natin, scene number 1. For 5 years of employment in the company with minimum salary and incentive, you are satisfied. But recently, your employer's competitor offered a more promising incentive package. What would cause you stay in your present employer? What would cause you to accept the competitor's offer? Yun po yung sasagutin natin. Ano lang po, bigyan ko po kayo ng 5 minutes. Then, na po. Submit nyo na po sa akin. Ito po yung scenario. For 5 years of employment in the company with minimum salary and incentives, you are satisfied. But recently, your employer's competitor offered a more promising incentive package. What would cause you to stay in your present employer? What would cause you to accept the competitor's offer?
Kahit Tagalog po. Ngayon po ay 1:10, 5 minutes o 2 minutes. 1, okay po, 1:14 siguro. Ano nyo na po, i-submit. Kahit 2 minutes lang, masasagot po natin. Kasi pag tumatawag po ako ng sasagot, yung lang din po kasi ang sumasagot, yung dati na. Para mayroon pong pasensya na po, nasa po kasi ako, nasa PisoNet. Kung may mga may naririnig po kayo. Gumawa lang po talaga ako ng paraan para mag-meet po tayo ngayon. Hello ma'am, ano pong gusto niyo pong gawin namin pala? Nag-chappy-chappy sa akin. Halimbawa kayo po yung nasa situation nitong nitong employee na 5 years na sa isang company. Tapos Yes, ma'am. tapos yung competitor ng inyong company nag-offer sa inyo na lipat ka sa akin, magbibigay ako ng mas mataas na incentive. Ano po yung dahilan para kayo ay mag-stay doon sa inyong dating naunang trabaho? Kung at ano rin po yung magiging dahilan para i-accept ninyo yung offer ng competitor? Kung halimbawa naman iwan ninyo yung dati nyong trabaho. Sasagutin po namin, ma'am, or Kung sasagutin po, susulat po sa papel at pakisubmit po. 1 minute na lang po. okay, wait lang. Sa account niyo, ma'am, no? Sa Po. Messenger? Gaya po ng dati tayo. Apo, sige, wait. 1 minute. Kumabilang bayan ng halang ako, mahina pa rin ang aking PisoNet. Sa may gasoline station po kasi ako nakahanap. Okay po, 1:15 na po. Asahan ko na lang po yung pagsagot ninyo sa akin. Okay. Doon po sa tanong na yan, sino po yung magbo-volunteer ng kanyang sagot? Anong pipiliin ninyo? Yun po muna sa panig na mag-i-stay sa kanyang employer. Ang tanong, kung mag-i-stay siya, bakit? Anyone? Sir Makam, ready po ba kayo na sagutin ang unang tanong?
Yes, ma'am. Okay. Kung ako papipiliin, ma'am, kasi doon sa ating katanungan, ma'am, kung if we are satisfied already. So, kung sa akin, ma'am, nakita ko na satisfied naman ako doon sa company ko. Even though merong ino-offer sa akin na mas malaking sweldo, siguro, ma'am, I will still stay kasi siguro yung consideration, ma'am, na it's not about the money kasi siyempre kahit malaki yung sweldo mo kung hindi ka naman satisfied. So parang bali wala kasi sa pagtatrabaho, ma'am, kailangan talaga yung tinatawag na yung trabaho mo mahal mo yung trabaho mo. Yung nag-e-enjoy ka ba? So kumbaga malaking ano yun, ma'am, malaking point sa atin yun na nagtatrabaho o magtatrabaho pa lang na yung trabaho mo may passion ka rin talaga, yung talagang mahal na mahal mo yung trabaho mo, hindi lang dahil sa malaki yung sweldo kasi somehow, ma'am, kapag yung malaking sweldo pwede ring malugi yung kumpanya o ano pa man, ay kung na kagad factor na yon na hindi ka na magtrabaho ng maayos o kaya naman yung tinitignan mo na lang doon yung parang siguro yung sweldo mo ay malaki kaya nagtatrabaho ka. Pero yung iba kasi kapag nag-enjoy ka, ma'am, yung satisfied ka dun sa trabaho mo talaga kasi talagang nagbibigay din ng happiness yon. Yun po yung tinitingnan ko, ma'am, para sa akin. So I will stay. Yun lang po, ma'am. Ano ba to? Ano nang nangyari? Ano nang nangyari? Hindi narinig ni Ma'am Okay. Rama. Si Sir Makam daw magi-stay. How about yun naman pong sino po yung ang sagot naman i-accept niya yung offer ng competitor? Kung i-accept niya, bakit? Ano yung factor na bakit niya i-accept? Sino po yung Ma'am, ako po, ma'am. magtatanggol naman doon? Sino po, ma'am? Jeremiah Hyuga po. Jeremiah. Okay po. Go ahead, sir. Doon sa mag-i-stay, ang binanggit lang po kasi doon, satisfied siya probably sa salary at saka incentive. Pero tayo kasi, kung employed ka sa isang company at umabot ka na ng 5 years, yung tinitingnan na natin yung next 5 years Anong mangyayari sa atin sa isang company kung saan tayo nag-i-stay after 5 years pa ulit? Ganun lang ba? Salary and incentive lang? Of course, isa na dyan, tinitingnan na rin natin probably yung pag dito ba ako nag-stay ng tuloy-tuloy, ano ba yung package na may pagkakalob sa akin ng company? Halimbawa, retirement, especially if you are 35 years old and above. So, tinitingnan na po natin yon. So, pag ako ba nag-retire ng 55 or 60 dito sa company ito, meron bang ino-offer yung company pinapasukan ko ngayon? Ngayon, kung wala, at meron namang opportunity, pagpalagay natin, the same salary, the same incentives, pero may additional na offer yung company, maaring mas maayos pa yung environment ng company, probably siguro i-accept yung offer ng competitor. So, yun lang po, ma'am. Thank you, sir. Ang ganda po nung nyo, ang ganda nung insights ninyo. Okay. As we go along sa ating topic, magigage natin kung ano ang nasa isip nitong nitong employee, bakit siya lilipat o bakit naman niya tatanggapin yung offer ng competitor. Ngayon ay pag-aaralan natin yung commitment. What is commitment? Sabi, commitment is dedication to a particular organization, cause or belief, and willingness to get involved. Then,
people who are committed to an organization are effort truly believe that it is important and they show up, follow through, and stick with it. Commitment din po, the more people who are committed to your organization, the greater the momentum you can generate to get the job done. So, dun sa situation na yon, kanina, hindi natin questionin yung commitment nung kung aalis siya doon sa present trabaho niya dahil sa offer ng competitor. Of course, meron siyang dahilan. At meron din yan factor sa susunod nating pag-aaral. Then yun namang mag-i-stay siya, hindi niya tatanggapin yung ano ng competitor. Gusto kong kanina mahit ni Sir Makam yung salitang commitment. So, pero dun sa paliwanag niya, andun na rin yung commitment, ano naman na, satisfied kasi yung the word na satisfied na siya. So, parang nakulangan lang na yung commitment ko ibibigay ko na rin doon sa organization. So hindi na ako aalis. Commitment to work or work commitment is defined as the level of enthusiasm an employee has towards his her task assigned at workplace. It is the feeling of responsibility that a person has towards the goal, mission, vision of the organization he is associated within. Nung una ko pong diniscuss ang commitment, di ba meron ako doon ipinakita doon sa mga dati ng student na nandito ngayon. Sabi ko doon, yung 0 to 10 years sa service, committed ka pa talaga dyan. Pero kapag 11 to 20, medyo kumikitid. Ano yan? Committed. Nag-iba yung spelling ano po. Then kapag 20 na ba? 21 to 30 pataas, medyo kumita ka na. Ano lang po yun? Sa totoong buhay, hindi ka naman talaga kumita kasi ano din eh. Kahit naka 30 years ka na minsan, kumita na ba talaga? Nakaipon na? O hand to mouth pa rin? Ano lang po yun? Sabi ko lang. Totoo. Organizational commitment. It is defined as the desire on the part of the employee or member to remain in the organization. Dahil may commitment siya doon, committed siya doon, nagre-remain siya. Pero siyempre may mga factor na ikino-consider din kung magre-remain ka o hindi. Types of commitment. Ang una po ay continuance commitment. Pangalawa, normative commitment. And number 3, affective commitment. Now, we will discuss the continuance commitment. Continuance commitment, a desire on the part of organization to remain in the organization because of the cost associated with leaving is called continuance commitment. O yung leaving the cost. Halimbawa, lilipat ka. Ako, nangyari kasi ito sa akin. Parang naging continuance commitment na lang. Di ba naka-employ ako ang layo. Umaalis, isang bayan bago ako makarating sa trabaho ko. Pero parang naging continuance commitment na din kasi kung maghahanap ako ng ibang trabaho, doon kasi sa trabaho ko hindi yung cost. Sa ngayon nga, libre ako hindi ako nag-boarding house. Libre ako, natutulog lang ako sa opisina ko kasi mayroon namang, andun may bed, may kitchen, doon na lahat. So, kung lilipat pa ba ako, iniisip ko rin yung cost kung maglilipat ako. Saka yung
minsan biro ko sa sarili ko, may sarili akong administrasyon. May mga time na pwede akong umalis na hindi masyado akong hinihigpitan. So, kahit minsan gustong-gusto ko na rin sanang umalis kung may malilipatan, I need to stay because kailangan ko. Then, what would you feel if you left anyway? Ano naman yung mapi-feel ko kung lilipat ako? Yung mga tanong na yan. So, continuous commitment. Mas mataas yung cost na mawawala sa akin kung lilipat ako. Hindi ko rin naman alam kung mas maganda yung offer. Pero humahanga po nga ako sa mga pastor lipat talaga sila ng lipat. yung dadalhin na naman nila yung gamit nila, mag-i-stay, makikisama na naman sila sa isang lugar. Kung sa akin parang ang hirap buhat-buhat mo lahat, tapos yung mga anak mo may iba na naman pakikisamahan sa school. Pero siyempre iba po yung iba yung sitwasyon ng ating mga pastor. Pag sinabi pong embeddedness, it summarizes an individual links to the organization and community and what he or she would have to sacrifice for a job change. The more embedded a person is, the more likely he or she will stay in her or her current position. So ano ba yung embeddedness? 'Di ba nandun na na siya doon? Kumbaga naka-stick, nakadikit. So dito may ipinapakita po. Embedded people is halimbawa yung links niya for the organization and for the community. I've worked her for such longer time, sabi niya. Kaya continuance na yung kanyang commitment doon. I am serving on so many teams and committees. So, kaya siya nag-i-stay o yung continuance na yung kanyang commitment sa organization dahil sa links niya doon sa organization. Sa community naman, links niya sa community, several close friends and family live nearby. Siyempre, mahirap din naman talagang mabuhay na naman, makisama na naman dun sa community wala kang kilala. My family roots are in this community. May hindi na maiwan. Siyempre, ikino-consider yung mga kamag-anak na nandun sa community. Kaya nagiging continuance yung kanyang commitment sa organization. Then, fit. My job utilizes my skills and talents well. Kailangan yung kanyang talents dun sa organization. And I like the authority and responsibility I have at this organization. So, ikinonsider niya yung pagiging fit niya. Ayan. Then, sa community naman, the weather where I live is suitable for me. Then sa isa pa yung I think of the community where I live as home. Dito po sa community actually, ito po yun, kinonsider ko po ito. Kaya nagtiyaga ako sa Dinapigi. Kasi yung community, kung pupunta po ako sa city, naku, yun na nga lang yung usok lang ng mga sasakyan dyan sa city. Hindi po ako dyan mabubuhay. So, kaya kahit na maliit yung sinasahod ko ng ilang taon noon, pinagtiyagaan ko. Hindi ako nag-isip na lipat ako ng mag-apply kaya balik ako ng Maynila, yung mga ganun kasi ikinonsider ko po yung community. Diyan sa Maynila, konting ulan, babaha, tapos lulusong ka dun sa medyo maduming tubig. Dito kahit na may ilog akong lilulusong sa pagpasok ko, at least hindi ganun. Tapos pagkatapos ng isang araw na baha,
eh makakatawid na naman ako. Minsan kahit bahanga, nakakatawid ako, sasakay lang ako sa loader. So, kinonsider ko talaga yon. Then, the sacrifice. Yung mga employees sa isang organization, ano na, nag-i-stay na sila doon. Continuance commitment because of the retirement benefits provided by the organization are excellent. Sabi niya, I would sacrifice a lot if I left this job. So, kaya ang mangyayari, magiging continuance ang commitment niya sa organization. Then, sa community naman, people respect me a lot in my community. Kaya naka-attach na siya sa community niya, hindi niya maiwan. Leaving this community would be very hard. O, diba? Kaya, kino-consider po ng isang employee ito. Then, second, ang normative commitment. Normative commitment is a desire on the part of subordinate or employee to remain member of an organization because of feeling of obligation. Pag ang feeling, kaya siya nagko-continue doon sa, hindi siya umaalis sa organization because of feeling of obligation, tinatawag po yun na normative commitment. You stay because you ought to. What would you feel if you left anyway? There are two ways to build a sense of obligation-based commitment among subordinates and employees or members. Number one, create a feeling that he or she is the organization's debt and become a charitable organization. Then, meron po ditong exercise, reacting to negative situation. Ito po yung scenario. Then, I want you to come up to consensus on two specific behaviors that capture your likely response. Example, what you would probably do or opposed to what you wish you would. Ito yung situation. Halimbawa po, mayroon kang annoying boss. You've been working at your current organization for about a year. Over time, your supervisor or boss has become more and more annoying to you. It's not that your boss is a bad person or even necessarily a bad boss or superior. It's more a personality conflict. The way your boss talks, the way your boss manages every little thing, even the facial expressions your boss uses. The more time passes, the more you just can't stand to be around him or her. Ano po yung magiging behavior ninyo kapag magkaroon po kayo ng annoying boss or superior? Gusto po nyo i-recite or assignment or another sheet work? Another sheet work na lang for 5 minutes again. Mag-end tayo ng may tatlong question po ito. Ito munang number 1. Pag may annoying boss po kayo or superior, ano po yung magbigay po kayo ng dalawang behavior na gagawin po ninyo. You will stay or you will quit? Ready na po? Nagsusulat na po? Pag hindi po kayo nagsulat, ano na lang, interaction na lang.
Yung hindi po hindi po mag-i-interact, makikipag-participate, mag-submit po sa account ko po. Pwede mag-submit ma'am sa account mo. Opo, yung hindi. Hello, hello. Pero yung ayaw pong mag-submit, Okay, salamat ma'am. makikipag-participate po sa discussion. Ano po yung gagawin mo kapag ganito yung may Hello, ma'am? yung boss ka po o superior? Sa akin, mag-quit na ako ma'am. Opo, mag-quit? Hello, hello. Opo. Go ahead. Oh, marinig ako ma'am? Opo, naririnig. Okay, hello, mag-quit ako ma'am dahil hindi maganda ang relasyon. We are not happy to have a boss na hindi maganda ang treatment sa akin. So, yan ang pinili ko na answer, ma'am. Sino pa po? Hello, hello. Sino po yung sumagot? Hello, hello, ma'am. Yes po. Si Isikias Godilusa po ito, ma'am. O sige po, isusulat ko na po yung sumagot. Yes, ma'am. Ako, ma'am. Sunod. Opo. From Bataan. Sino po yung pangalawa? John Paul Calleja po, from Bataan. John Paul. Okay po. Ako po talagang mag-resign po ako dahil hindi po ako nag-grow. Kapag po ganyan po yung boss ko, mag-resign po ako. Kasi di po ako masaya sa trabaho na dahil kasi ganun po yung ugali. Iba po yung ugali ng boss ko, kaya po ako yung mag-resign. Para po iwasan din po yung pagkakaroon ng bad influence. Magre-resign. Ma'am. Sino po yung susunod? Ako, I'm sorry. Pasabi po ng pangalan para malista ko bago po magsalita. Suweko Tana, ma'am. Okay, go ahead po. Yung first approach, ma'am, is I will try to understand yung personality niya, and then adapt and accept. Then from there, doon ko ibabase yung aking mga reaction based doon sa kanyang personality. At oobserbahan ko kung magkakaroon kami ng magandang chemistry. Kung hindi mag-work out, I will try other approach. At kapag hindi pa nag-work out, I will try again another approach. And then finally, pag hindi talaga nag-work out, then that's the time I will resign. Yan, ma'am. Okay, marami bibigyan mo siya ng maraming chance. Permission to speak, ma'am. Okay. Pangalawang situation po. Ito yung sagutin po nung hindi pa po nakasagot. Boring job. You've been working at your current organization for about a year. You come to realize that your job is pretty boring. It's the first real job you've ever had, and at first it was nice to have some money and something to do every day. But the new job excitement has worn off. Same thing every day. It's to the point that you check your watch every hour and Monday feel like should be Fridays. Hello. Hello, ma'am. Magsabi po muna ng pangalan para malista ko po. Nilbert po. Nilbert po. Gilbert. From Thailand. Okay. From Thailand. So, sa akin po, ma'am, pag ganito na parang gusto mo na lang laging Friday, board ka sa work. Para sa akin, di maganda sa work. Kasi pag nag-work ka, dapat mahal mo yung trabaho mo. So,
how can you grow sa work mo, ma-improve sa environment if hindi mo gusto yung ginagawa mo. So, pag hindi mo na gusto, wag mo na lang gawin kasi hindi ka naman productive sa work mo if ganyan ang hindi ka happy sa work mo. Naboboard. So magkukwit ka rin, sir. O pag ganun, ma'am, na hindi ka masaya sa work, so mag-quit ka na lang kasi parang hindi ka masaya, so parang ikaw ma-stress ka sa work mo, so wala, ikaw lang masisira. So mas maganda na lang mag-apply ka na lang ng trabaho na fit sa'yo or gusto mo, or mag-negosyo ka na lang. Kasi pag negosyo, sa'yo lahat ang time. Dapat meron kang strategy sa business mo. Yun na lang po, ma'am. Kung sa akin. Sino pa po? Pwede rin po si Brother Henry. Brother Henry. Siguro ang tanong, bakit boring na boring? Kasi may mga workers po talaga na boring kahit dito sa amin. Makikita parang naboboard. Sabi nga namin, kung naboboring ka, hindi ka masaya sa work mo. Sabi nga nila, parang palitan mo ang work mo kung hindi ka na masaya. Kaya yung salitang boring, ma'am, parang ano po yun eh. Sa atin, personally sa akin kasi masaya tayo sa trabaho, araw-araw, pumapasok. Talagang routine, yun talagang ang routine na ginagawa natin sa araw-araw. So depende po sa pagharap ng trabaho na kung masaya ka naman sa ginagawa mo, walang boring po sa trabaho eh. Pagka masaya po sa trabaho at satisfied ka nga, may commitment, ay walang boring. Yung trabaho po ay everyday, nag-grow tayo at mas napapakita pa natin yun sa ating mga kapwa na kamanggagawa. Kung wala po, kung ang attitude po natin, halimbawa, attitude ko ay yung wala masyadong pakikisalamuha sa iba, manggagawa, ay marahil ay makakaramdam ka ng at parang wala kang interaction sa mga kasama mo masyado. So, yun po, ma'am, sa akin. Okay, sir. O di ba naman kasi sa trabaho natin, routinary na rin, ulit-ulit lang po yun, di ba? Yun na po talaga yun eh. Yun ang normal. Yun na. Lalo na kung yun talaga yung job description mo at hindi ka naman napopromote to higher position para sa isang job pa ulit. Yun na talaga yun. Halimbawa na ano ka, na-hire ka as, ano ba, utility at hindi ka nag-improve, utility ka hanggang mag-retire, o di talagang maglilinis ka. O kaya administrative aid ka, di talagang uutos-utusan ka. So anong doon, kailangan mag-grow ka din doon sa mo, sa job mo. Nakuha ko po yung yung point niyo po na yung pagiging boring nakadepende sa attitude mo din. Sabi mo kanina makimingle ka din sa kapwa mo. Okay? Sino pa po? Jeremiah po, ma'am. Ulit. Jeremiah Yoga po, ma'am. Jeremiah po ulit. Parang meron na po siya kanina. Sumagot na po siya kanina. Yung iba naman po. Ayang do. Kaya ako. Para po meron, may grade na yung araw na to. Good afternoon po. Volunteer na lang po yung hindi pa po nakipag-participate. Good afternoon po, Limwell. Limwell, okay po. Yes, good afternoon po. Salamat po sa pagkataon. Kailan po ba natin malalaman na boring ang isang trabaho? Siyempre po, pagka po nag-apply tayo, making sure na gusto natin yung trabaho na ina-apply natin. Ngayon, kung napasok na tayo, sabi nga, so umpisa hindi siya boring. Kasi excited tayo, andun pa yung excitement dahil meron tayong trabaho. Pero sabi nga, kung yun na nagiging routine natin at paulit-ulit, dapat nakita sa atin yung improvement o yung paglago sa trabaho natin. Kasi kung magiging labas-uwi lang tayo, walang pagbabago sa atin, talagang
lilitaw na boring yung trabaho sa atin. Pero kung tutusin po, hindi naman siguro pwede maging sabihin natin boring kung talagang meron tayong gagawin paraan para lumago tayo sa trabaho natin. Tama po. Okay. Thank you po. May third pa po dito. Yun pong hindi pa po nakapag-recite. Ito po yung situation. Meron naman itong kinalaman sa pay and seniority. You have been working at your current organization for about a year. The consensus is that you're doing a great job. You've gotten excellent performance evaluations and have emerged as a leader on many projects. As you've achieved this high status, however, you've come to feel that you're underpaid. Your organization pay procedure emphasize seniority much more than performance. As a result, you look at the other members of your project teams and see poor performers making much more than you just because they have been with the organization longer. Kapag ganyan po yung situation, yan ko po, hindi na, ayan po. Pag ganyan po yung situation, ang salary o pay ay nakadepende sa seniority, hindi sa performance. Minsan may din yung may organization na ang promotion ay hindi talaga sa performance kundi sa kundi sa seniority. Mas matanda na siya dun sa organization. Sino pong magbibigay ng kanyang reaction sa situation na to? Ma'am De Diyos. De Diyos. Yes, ma'am. Po. Ma'am, sa halimbawa ko sa government, 'di ba? Kadalasan mahirap ma-promote ang isang empleyado kung walang bakante. Then, yung mga matatanda na sa posisyon, minsan sila pa ang nagiging tamad. Tapos, yung mga bago, meron kasi may seniority na tinatawag na minsan kung sino yung mga bago, parang yun ang binobojak nila na silang pinaggagawa ng maraming trabaho. Tapos, parang minsan kasi na-experience ko yun na parang nagiging stagnant na yung knowledge nila na hindi nila ina-apply yung tama. Tapos ikaw ang pinakamaraming trabaho. Malalaman mo, 10,000 o 15,000 difference ng sweldo nyo. Parang ang bigat sa kalooban. Pero walang choice kung hindi antayin mo na magkaroon ng bakanting position para mag-apply. Kailangan mong magtiis. Yun nga yung sinasabing commitment kanina. Dahil gusto mo yung trabaho, pero hindi ka ma-promote kasi walang bakante. Yun ang po nagiging disadvantage na nakikita ko o nagiging problema sa ganyan. Wala kang choice kundi antayin yung may bakante para tumaas ang posisyon mo. Pero kung hindi, parang nakakainis tingnan yung mga nasa matataas na posisyon, highly paid, tapos hindi ka binabayaran o sinusweldohan dahil sa yung mga ginagawa, kundi dahil sa salary grade mo. Yun ang nagiging diferensya. Kasi sabi ng mga iba na matatanda, naku, magpapaka ka dyan sa pagtatrabaho, hindi ka naman bibigyan ng monumento. Hindi ka naman bibigyan ng ganyan sinasabi na. Kaya ang nakikita ko sa karamihan sa mga government employee, sinusundan nila yung mga ganun. Nagiging tamad na rin sila kasi ganun ang kanilang nagiging mentalidad.
Aray ko, nasaktan po ako doon sa sabi nyo. Sorry naman ma'am, pero majority, ganyan Hindi talaga po. nakikita Ano, namin. ang nasaktan po ako doon sa ano, yung mga senior na yung mga tamad sa situation po namin. Kaya ko nga po to naisip tong mga situation na to. Sa setting po namin sa gobyerno sa LGU ngayon, dito mismo sa DKD, nakikita ko mas tamad yung mga bagong hire. Why? Yung commitment wala pa sa kanila. Ang pinagyayabang nila, appointed sila ni ganito, malakas sila. Sometimes ganyan po nangyayari, lalo na pag nakikita malakas namin yung mga yung backer commitment nila. doon sa mga mas matatanda na. Ito nga, actually ngayon, meron akong dinaramdam sa staff ko. Kasi na ano nga namin, nakuha na niya yung position na gusto niya. Minsan nagbabago siya, mamaya na naman babalik na naman siya dun sa kanyang dati. Kasi hindi ko maramdaman yung commitment niya dun sa opisina. Then kaya nga naisip ko tong mga situation na to na ilagay dito kasi actually pinag-aaralan ko din yung mga opinion ninyo. Baka lang hindi siya nagsasabi, yung mga kabataan ngayon may feeling pala na ganun. Yun din yung i-adapt ko. So, pay and seniority. Minsan sa yung commitment natin sa organization ay na babawasan kapag yung sabi may paborito. Halimbawa, na-feel natin na may paborito, mas malaki ang sahod, yung mas maraming incentive, mas maraming sahod, yung hindi naman nagpe-perform ng maayos. Pero sa atin po ngayong situation kasi, ang pay natin ay depende sa ating job description. 'Di ba may kanya-kanya tayong salary grade ang bawat position, hindi porke matanda ka na doon ikaw yung high pay, kahit matanda ka na nga, kung mababa yung posisyon mo, hindi ka pa rin mapipay ng mas mataas. Yes, ma'am. Magdag? Ayang do po. Wilkinsons. Yes. Go ahead po. Kanina pa ako pero napakinggan ko ito. So, ang sagot ko doon, if you see the question from the beginning, hanggang dito sa question na last, hindi ko alam kung last question ito, ay andoon yung nakakabit doon yung commitment at patience. Andon. Lalo na sa sa question na ngayon na ang tanong kasi, she or he doing job well. So ibig sabihin, sa panahon natin ngayon sa gobyerno, maski hindi sa gobyerno, sa pribadong sektor, ay talagang hindi na iwasan talaga na ang senior is mas mataas. So we cannot question yung nakikita natin basta tayo gagawin natin ang tama, gawin natin ang the best na performance natin dahil meron tayong commitment, gagawin natin ang performance natin na mayroong commitment at pagtitiis at balang araw yung kasi question dito kasi is na darating din ang araw na ikaw ay mapupunta dyan sa pwesto. Naniniwala ako na hindi lahat ng nasa pwesto o nasa seniority ay ganon yung mentalidad na yung kasabihan na weather lang yan. Naniniwala ako na may mga boss na nakaupo dyan na tinitignan ka kung kaano ka ka-committed sa trabaho mo. Yun naman ang kasi galing ako sa isang kumpanya. Talagang masakit tignan yung ganon.
naano ka, pero ang mahalaga doon, yung ang sinasabi ni ma'am, commitment at dagdagan mo ng patient. Kasi yan, darating din ang araw na ikaw ay malalagay doon kasi sabi nga natin, bilang isang Kristiyano, hindi natutulog ang Panginoon. Yun lang po ang maitagdag ko. Amen. Meron na lang po tayong 5 minutes. Ang next ay affective commitment. A desire to remain a member of an organization due to an emotional attachment to and involvement with the organization. Affective behavior is influenced by the bonds between the employees, subordinates, or members. Erosion model says that employees with fewer bonds will be likely to quit the organization. Kahit naman sa church natin, nangyayari to eh. Di ba? Pag hindi Yes, ma'am. kung hindi na feel ng isang member ang kaniyang bonds within the church, aalis yan, maya-maya, nanlamig na yan. Yes, nag-yes ka agad kanina. Affective behavior. Social influence model says that employees who have direct leakages with leavers will themselves to be more likely to leave. May ipapakita po ako dito. Eto. Sino po kaya dito sa mga nanditong mga tao ang pwede lang siyang umalis anytime, wala siyang maapektuhan? Screenshot nyo po at tignan nyo po yung hindi mag-participate, tignan nyo po na maigi. Alin po dito? For 10 points. I-record ko po, 10 points siya ngayon. Yung ma'am nasa nasa left side na nag-iisa. Nasa gitna. O di po ba ito? Kahit umalis siya, kasi hindi naman siya pag umalis siya, wala siyang hindi niya maapektuhan itong iba. Pero halimbawa ito pong nasa gitna ang maalis. Affective commitment. Apektuhan lahat. Maapektuhan lahat. Comment, ma'am. Makin ma'am, sa left ma'am, kung mag-alis siya, apektuhan din yung... Ilan yung maapektuhan pag umalis siya? Dalawa lang. Tatlo. Tatlo lang? Apat? 5? Apat ang maapektuhan. Isa lang po. Pag umalis po itong nasa gitna na to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos madadamay pa yung tatlo. Madadamay. 7, 8, 9. Damay lahat, ma'am. Damay lahat. Ipinapakita po yung affective commitment. Sabi dito if affective behavior is influenced by the bonds between the employees, subordinates, and members. Sana po dito sa ating total membership involvement sa ating mga care group, sana wag pong hayaan na meron pong nandito yung nag-iisa siya. Dapat konektado lahat para pag konektado, ayaw ayaw maghiwa-hiwalay. Pero kung hindi siya kasama, yung commitment niya, sa tingin po ba ninyo, ibibigay niya ang kanyang 100 commitment kapag ito lang, siya lang dito? Itong naka-blue na to? Pwede magtanong, ma'am? Yes. Ano na lang tayo? 1 minute. Okay po? Pwede magtanong, ma'am? Sige po. 1 minute na lang po tayo. Bilisan na lang po. Ma'am, I would like to comment doon sa sinasabi niyo na pag maalis yung isa na yan, walang epekto. For me, ma'am, there is an effect. Yes? Okay po. Meron naman. So hindi na totally na wala siyang effect, ma'am. Opo. Pag titignan natin yung, for example, a chart. Pag mawala yung isang employee doon na kahit sabihin natin isang utility, mamomroblema ang buong company. Mamomroblema sila na wala silang tagalinis at wala silang uutusan. Kung saan sila kukuha ng ipapalit nila. So for me,
lahat ng organization, even care group, pagka mawala yung isa, affected lahat. Dahil Amen. meron silang interconnection sa isa't isa. Yun sa akin, ma'am. Oh, yes. I'm sorry for that. Hello, ma'am. Yun sa akin din, ma'am. Yung nagdepende yun sa isang tao kung anong posisyon niya, ma'am. Kung mataas ang posisyon niya, mas madaming maapektuhan. Kung mababa ang posisyon, ang maapektuhan, konti lang din. Okay. Ito lang pong illustration po na ito. Nagaano lang po sa sinasabi po kasing affective commitment. Yung ano niya, yung bonds niya between employees and subordinates doon ay makaka-affect sa kanyang behavior. Kung yung commitment niya ay magiging stick 100% o magkukwit siya sa organization. Then, time na po tayo. Itutuloy po natin next meeting. Ito po yung inyong magiging assignment. Strongly agree, strongly disagree, neutral agree, strongly agree. Pakisagot na lang po itong 1 to 5. Okay po, ma'am. Ipaki-screenshot na lang po. Baka hindi ko po kasi ma-send sa inyo. Lagi po kaming binabagyo ng internet connection. Sabi niya, I would be very happy to spend the rest of my career in this organization. Number 2, I really feel as if this organization's problem are my own. Number 3, I do not feel like a part of the family of the at my organization. Then number 4, I do not feel emotionally attached to this organization. Number 5, this organization has a great deal of personal meaning for me. Number 6, I do not feel a strong sense of belonging to my organization. Sagutin po lang po natin ng 1, 2, 3, 4, 5. Kung alin po yung nag-fit sa inyong paninindigan, paniniwala at pananaw. At pagtingin sa inyong organization. Yun lamang po sa hapong ito. Salamat po sa mga participation ninyo. Salamat. Hello, ma'am. Po. Ma'am. Po. Yung sinulat namin, dyan ko sinisend sa LEMS. Yung kanina, yung satisfied. Ay, pwede na rin pong isend nyo po ulit dito sa sa messenger ko po. Kung hindi nyo po ako friend, i-send niyo po sa classmate natin na friend ako para siya po yung mag-send sa akin. Okay po. Anong pangalan dito, ma'am, sa mo FB? Carmen Ramak po. Yung ang profile picture ko po yung certificate. Proud na proud ako sa certificate ko. Di makamove on. Salamat po ng marami. Carmelita Ramak? Carmen Ramak lang po. Carmen Ramak. Carmen Ramak. Salamat po ng marami. Tayo po ay mag-closing prayer. Tayo po ay mag-pray. Maraming salamat, Panginoon, sa isa na namang opportunity na kami po ay makapag-aral tungkol sa transformational leadership na nawa. Unti-unti po kaming maging transformational leader kung saan naman pong organization po kami naroon. Salamat po sa patuloy niyong pag-iingat sa buong maghapon pang nalalabing araw na ito. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po. Amen po. Thank you po, ma'am. See you on Sunday. Amen. Thank you po. Hintayin ko po yung mga sit work, yung mga assignment para po ma-check natin para alam ko po yung susunod pa pong i-discuss. Kasi parang sa ngayon, ayaw ko po yung ginawa ko na dati na parang daldal lang ako ng daldal. Hindi ko na-assess. Kailangan po kasi ma-assess natin para maging transformational leader po tayo kahit saan po tayo nandun. Kasi applicable naman ito kahit po tayo ay mga church leaders. Thank you po. Bye. Bye po.
Okay, magandang hapon sa lahat mga kapatid. Good afternoon po. Kumusta na po kayo mga kapatid? O, wala po bang bagyo dyan sa inyo?